What's up guys, it's Yodong Place. Ngayon sasagutin natin ang tanong ni Idol. Boss, update mo naman kami sa pagpalit mo. Debras to Debsac. Debras build kasi ako ngayon. Tignan ko rin kung goods yung pagpalit mo sa Debsac. Salamat boss, more videos. Sa mga di nakakaalam, nung last time kasi sinabi ko na mag-change build ako ng Debras to Debsac. Pero hindi yon natuloy. Kasi kung makikita nyo nung last month ata ng upload ko, is binigyan tayo ni Mirfor ng dark niya ng spirit sa combine. Kaya since nakakuha tayo ng dark yan sa combine, pinagpatuloy ko na lang yung Debras at para hindi rin masayang yung stats ng dark niyan. At sa tanong naman ni Idol kung alin yung maganda, Debras ba or Debsac, pareha silang maganda at ngayon pag-uusapan natin yung advantages and disadvantages ng Debsac build or Debras build. Unahin natin yung Debsac build. Ang ikinaganda sa Debsac build is makakapag-deal ka ng malaking damage or mapuburst mo yun agad yung kalaban dahil nagpo-proc yung bash attack damage boost mo. Pero lumalambot yung karakter mo kasi umiilaw din yung kalaban sa'yo at nagpo-proc din yung bash attack damage nila. So ano ba yung dapat na build para kahit Debsac build ka is makunat pa din yung karakter mo? Number 1 sa ating listahan na pinakamagandang i-combo sa Debsac is yung Eva build. Alam naman natin na yung Eva ang pinaka-OP sa lahat. Kasi kahit gaano pa yan kataas yung stats mo, baliwala din yun kapag hindi ka tumatama sa kalaban. Kaya number 1 sa listahan natin is yung Eva build. At kung hindi ka naman Eva build tulad ko, I suggest na pataasin mo yung bash reduct at saka crit Eva. Kasi baka counter mo yung bash attack ng kalaban kapag umiilaw sila sa'yo. At yung crit Eva naman para hindi sila mag-crit at hindi anong masasaktan yung karakter mo kapag nag-combo sila sa'yo. Doon naman tayo sa Debras build, which is yung current build ko ngayon. So, alam naman natin na yung Debras build is mahihirapan kang mag-deal ng damage, especially kapag hindi ka umiilaw sa kalaban. So, sana ko kumukuha ng damage. Kahit di umiilaw, is masakit pa rin yung madideal nating damage sa kalaban. So unang-una is yung pinaka-importante sa lahat is yung physical attack. Yung physical attack ang number 1 source of damage sa warrior. Kasi yung bawat skills niya ay nakabase kung ilan yung physical attack mo. And ang pangalawa sa source of damage ko is yung skill attack damage boost. Ano ba yung skill attack damage boost? Yung skill attack damage boost is minomultiply niya yung damage ng bawat bato mo ng skill sa kalaban. Kaya kahit di ka umiilaw sa kalaban is makakapag-deal ka din ng malaking damage dahil sa physical attack and skill attack damage boost. And last, para mas lalong effective yung Debras build nyo, kailangan nyo itong sabayan ng crit Eva and skill damage reduction para mas lalo kang makasustain sa mga kalaban mo at tatagal ka sa laban. Yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. At kung natulungan ka man sa video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa susunod nating upload. Maraming salamat guys. GG's.